Edgar Berlanga may reaksyon nga po sa pagka-knockdown ni Xander Zayas sa round 1. Sinabi niya hindi raw ito galing sa malakas na suntok kundi napatid lang umano si Xander Zayas. Ayan mga boss, medyo napatid nga naman yung paa. Pero kasabay kasi niyan may tumamang solid na suntok. Sa rules ng boxing kapag may tumamang suntok kahit napatid ka man o ano pa yan, basta nakita ng referee na kumonekta yung suntok bago ka bumagsak, knockdown talaga. Katulad lang din yan sa laban dati ni Manny Pacquiao kay Juan Manuel Marquez. Bago bumagsak si Manny Pacquiao, napatid din yung paa ni Pacman. Kasabay niyan yung malakas na suntok ni Marquez. Hindi nga naigalaw ni Manny Pacquiao yung front foot niya dati dahil naapakan ni Marquez. Kaya yung pagbagsak ni Manny Pacquiao padapa. Sa ibang banda, Floyd Mayweather nagsalita nga po sa kanyang interview sa Fight Hype. Tinawag niya si Manny Pacquiao na isang hell of a fighter, isang legend at isang Hall of Famer. Kinilala niya ang matitinding bilis, lakas at galaw at reflex ni Manny Pacquiao. Pero sabi rin ni Mayweather, iba naman ang kanyang diskarte dahil matalino daw siya at madiskarte sa laban. Sabi niya kung magharap daw sa ring ang kanilang talento at magkaibang estilo, parang chess match ang mangyayari, pauna na lang mag-isip. Sabi nga niya nung naglaban sila noong 2015, chess match ang kanilang laban noon dahil napakaingat at kalkulado raw ng kanilang galawan. Pero tingin ko si Floyd Mayweather ang naging maingat ang galawan mga boss. So anong masasabi nyo sa payag ni Floyd Mayweather mga boss? Sa estilo daw niya at sa estilo ni Manny Pacquiao, siguradong chess match ang mangyayari. Sana nga matuloy pang kanilang rematch mga boss kahit matatanda na para makita natin sa uling pagkakataon. Samantala nagtalo naman po si Andre Ward at si Roy Jones Jr. tungkol kay Xander Zayas. Maraming nagsasabi na nag-surrender si Xander Zayas. Pero sa tingin ni Andre Ward, hindi ito surrender dahil natalo talaga si Xander Zayas. Sinabi rin niya na maganda naman ang pinakita ni Xander Zayas. Kahit bumabagsak, bumabangon at lumalaban pa. Sadyang natalo lang daw talaga si Xander Zayas. Sabi naman po ni Roy Jones Jr., kulang sa determinasyon si Xander Zayas. Kung tutusin, kaya pa naman daw ni Xander Zayas lumaban. Pero mas pinili daw niyang mag-surrender na lang dahil alam niya sa isip niya na hindi na kayang talunin si Jaron Ennis. Bakit ka pa raw magpapakahirap lumaban at isugal ang buhay mo kung alam mong hindi ka naman mananalo? Yan ang naisip ni Xander Zayas kaya hindi na raw po siya tumayo sa round 7. Para kay Roy Jones, kulang sa determinasyon si Xander Zayas. Kayo mga boss, anong masasabi nyo dito? Nag-surrender nga ba talaga o sadyang natalo na at nabugbog ni Jaron Ennis? Sa iba pang balita, Cuadrolas sabi nga po sa kanyang post, pipirma na siya kay Kameda. Parang pinos lang pala ni Cuadrolas na kunwari namimili sa MP promotion at kay Kameda. Pero nakapag-desisyon na pala siya na kay Kameda siya pupunta mga boss. Dahil si Kameda raw po ang tumulong sa kanyang karera at huling promoter na nagtiwala sa kanya. May balita din na inoperan daw siya ulit ng kanyang dating promoter na si Masayuki Ito. Pero hindi na raw po bumalik si General Casimero doon. Dahil mas tiwala at mas nagustuhan niya si Koki Kameda. Maganda kasi yung mga laban na binigay kay Casimero Binigay niya si Kyonosuke Kameda at si Luis Neri. Kaya mas magaling na promoter si Koki Kameda mga boss. Mas malalaking laban yung naibibigay kay Cuadro Alas. Sayang nga kung hindi lang sana natalo si Casimero kay Kyonosuke Kameda. Ang ganda sana ng takbo ng kanyang karera, laging panalo. Kaya baka natin ang next fight para kay Cuadro Alas, lalo na pinangakuan siya na big fight ang ibibigay ni Koki Kameda. Okay mga boss, follow for more updates.